Kumusta po kayo, mga kaibigan? Welcome ko po kayong muli dito sa Balitang Katotohanan. Ito po'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ang katotohanan po ay siyang magpapalaya sa atin sa kasinungalingan. Ito pong muli ang kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Ngayon po ay ika-28 araw ng buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Nais ko pong batiin muna ang lokal ng Napo, Pulangi, Albay. Bago po umpisahan ko ang aking pagtalakay, una ko pong gustong batiin ang lokal ng Napo, Pulangi, Albay. Mamaya po, bago ako magtapos, ay babatiin ko rin muli yung mga sumusuporta sa akin at babanggitin ko yung mga pangalan ninyo, lalong-lalo na po yung mga nagsusubscribe. Mamaya po ay babanggitin ko po sa dulo ang inyong mga pangalan. Ngayon po ay nais ko lang munang unang batiin ang Napo, lokal ng Napo, Pulangi, Albay. Mga kapatid, kumusta po kayo riyan? Ito pong muli ang iyong kapatid na Cesar Sineta. Tulad po ng dati, masigasig na nagtatanggol sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Namamahagi ng katotohanan, gaya po ng ginawa ko noon dyan sa Bicol, dyan po sa Pulangi, Albay. 1983 po ay naging bunga ko yan, yung lokal ng Napo. Sinasabi ko po yan para naman inyong malaman, mga kapatid, kung papaano ako po'y nagtatagumpay sa aking mga ginagawang pagmimisyon. At yan po sa aking pagtitiyaga, pagtupad ng aking tungkulin. Ako po'y isang diakono. Po. Kaya po ay kung bakit binanggit ko po yan, sapagkat mayroon mga nagpaparatang, nag-aakusa sa akin na ako raw ay bayaran ng Iglesia ni Cristo. Maling-mali po yan. Kayo pong nag-aakusa sa akin ng ganong kasinungalingan ay bago po kayo mag-akusa ay siyasatin nyo muna kung totoo ang inyong sinasabi. Kasi po YouTube po ito. Kahit ang komento nyo ay nababasa yan ng sino mang magbukas ng YouTube at makapanood ng aking palatuntunan. Pwede po nilang makita ang inyong mga comment. Kaya sinasagot ko po ang mga nagko-comment niyan. Hindi po totoong ako'y binabayaran ng pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Hindi po. Ito pong ginagawa ko ito ay personal conviction ko po ito. Naniniwala po ako na ito po'y tungkulin ko, pananagutan ko sa Diyos. Kaya kailangan gawin ko ito sapagkat sinumpaan ko po ito bilang isang diakono sa Iglesia ni Cristo. Wala pong kinalaman dito ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Sinasabi ko lang po yan ng totoo sa inyo. Hindi pa ako bautisado sa Iglesia. Nung pangalawang doktrina sa akin, ito po'y ginagawa ko na. Talaga pong mainit ang aking ibig sabihin, talaga pong hindi kailanman ako nanghihina ng lalamig bilang isang Iglesia ni Cristo. Ako po talaga ay hindi mapakali kung hindi ko po banggitin ang Iglesia ni Cristo. Kahit sino pong kausap ko, madalas po dinadala ko yan sa usapang relihiyon para masabi ko po ang Iglesia ni Cristo.
Kaya po, huwag niyo akong paratangan na ako'y bayaran. Hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo yan. Bakit? Marami pong ministro ang Iglesia ni Cristo na may kanya-kanyang tungkulin sila. May mga debater. Lahat po ay mayroon ang Iglesia ni Cristo. Bakit ako babayaran? Sino ako para bayaran? Sino ako? Hindi po ugali ng Iglesia ni Cristo yan. Kung ginagawa ko po ito po'y personal conviction ko ito. Naniniwala po akong pananagutan ko po ito sa Diyos. Sinumpaan ko po ito na ibabahagi ko ang aking pananampalataya. Ipagtatanggol ko ang Iglesia ni Cristo sa sino man na naninira o mga kaaway ng Iglesia ni Cristo. Sukdulan man na buhay ko'y itaya. Alam po ninyo, hindi kinakailangang bantaan nyo ako. Kasi binabantaan po ang buhay ko. Lalong-lalo na po itong IDD, ang dating daan ni Eliseo Soriano. Sa bagay, ang mga pangalan po niyan, puro lang hindi totoo kung ano-anong pangalan ang nilalagay. Yung pangalang inilagay, Life of Truth, Truth. Yan po ang inilagay na pangalan ng nagbabanta sa akin. Isa po yan, miyembro ng ang dating daan. Isang bala lang daw ako, kaya tumigil na ako sa aking pagpapahayag dito sa YouTube. Tigilan na raw ako, tigilan ko na raw sapagkat isang bala lang ako. Ito po ang masasabi ko sa inyo, mga miyembro dyan sa IDD, mga talagang pikit matang sumusunod kay Eliseo Soriano. Hindi po ako natatakot sa banta ninyo. Masama po ang ginagawa ninyo. Dinidetreat niyo ako. Welcome ko po kayo sa mga pag-comment. Minsan nga, minumura na niya ako. Katakot-takot na mura ang natatanggap ko sa inyo. Pero, okay lang. Sinasagot ko naman kayo dyan. Sinasabi ko naman na hindi kailangan kayong magmura. Kaya kung minsan ibinabalik ko sa yung pagmumura. Pero ngayon, napakasama na po ng ginagawa nyo. Dinidetreat nyo ako. Isa pong cybercrime yan, mas masahol pa yan. Doon sa libelo, binabantaan nyo ako. Pagka ako namatay, may bumaril sa akin o sa anumang paraan, kahit aksidente, iimbestigahan po kayo. Ito po, inahayag ko ito sa YouTube. Ikaw, nag-detreat sa akin, Lives of Truth, Truth, magtago ka na. At hindi ako natatakot sa banta mo. Masarap pong mamatay na Iglesia ni Cristo. Tandaan po ninyo yan. Kahit po nung nasa radyo ako, mayroon ding nagbabanta sa akin noon, kami ni Mike Baloyot. Pero ang sabi ko, doon sa nagbabanta sa akin noon, hindi ako natatakot sa iyo. Bakit? Ako'y naka-insured na dito. Hindi lamang dito, kundi maging sa langit. Iglesia ni Cristo po ako. Dito, hindi ka ako magugutom ang pamilya ko. Bakit? May insurance ako. Kaya dito pa naka-insured ako, maging sa langit naka-insured ako kay Kristo. Kaya hindi po ako natatakot sa banta mo. Ngayon pa, sa edad kong ito, tatakutin mo ako, babantaan mo ako ng isang bala ka lang. Hoy, mga IDD, Iglesia ni Cristo po ito. Tandaan nyo yan. Ang mabuhay po ay si Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Yan po ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang mabuhay si Kristo, ang mamatay pakinabang. Kaya wag niyo po akong takutin.
Ang Panginoong Jesucristo namatay po, pumanik sa langit, 33 years old. Times 2 mo po yan, higit pa ang edad ko. Salamat sa Diyos at hanggang ngayon, taglay ko ang kanyang buhay na ibinigay sa akin. Isa po itong regalo sa akin. Sobra-sobra na. Kaya hindi po ako natatakot sa banta ninyo. Bueno, medyo napahaba yung sinabi ko yan, pero gusto ko kasing matanim na hindi nyo po ako kayang takutin. Maging kayong mga defender ng Iglesia Katolika. Hindi nyo po ako kayang takutin. Tandaan po ninyo yan. Ipagpapatuloy ko po ang pagsagot sa mga paninira ninyo. Ngayon po ay aking papaksain ang pagpapatuloy po doon sa paksang ang Iglesia ni Kristo ay hindi po ang Antikristo. Si kapatid na Felix Manalo, hindi po ang katuparan ng Antikristo na may tanda ng 666. Yan po ang akusasyon ni Mr. Wendell Talibong. Ang may palatuntunan pong punto por puntos na kasama po yung isang pari si Darwin. Nalimutan ko po ang apelyido. Makikita mo papanood nyo po yan sa YouTube. Ito pong si Wendell Talibong ay pumasok sa aking palatuntunan. Inakusahan po ako nitong sinungaling. Inakusahan ako nitong magdaraya. Kaya po sinagot ko siya. Una pong sagot ko sa niya ay pinatunayan kasi ang kanyang pag-aakusa sa akin, sinungaling daw ako na sinasabi ko na ang Iglesia ni Kristo ay hindi ang Katoliko. Kaya pinatunayan ko po yang akusasyon na yan. Bakit po? Kasi po ang dahilan po bakit ako sa Katoliko dahil po sa akusasyon niya na hindi totoo. Pinatunayan ko po sa kanya na ang Iglesia ni Kristo ay siyang tunay na ang Iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa Biblia, hindi po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pinatunayan ko po sa kanya ang pagtalikod ng unang Iglesia ni Kristo na siyang kinatuparan ng pagtalikod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang katunayan pong natalikod ang tunay na Iglesia, ang katuparan po ng Katoliko. Hindi po natin nakagisnan ang tunay na Iglesia, yan po ang Iglesia ni Kristo. Ang nakagisnan natin ay ang talikod na relihiyon o Iglesia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ang isang matibay na katotohanan na siyang tumalikod sa tunay na iglesia, sa tunay na relihiyon. Yan po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ang nadaya ni Satanas. Yan po ay pinatunayan ko yan dito po sa nagpapanggap na pare. Sana gusto niyang kilalanin siyang pare, parang pare. Ayaw naman tawaging pare. Napagkamalan kong pare ito kasi nakasuot po siya ng kala mo pare. Ngayon, sinungaling daw ako kasi bakit daw hindi naman raw siya pare. Ako pa yung sinungaling, nakasuot siyang pare. Kaya, sabi ko, pasensya naman. Mr. Wendell, ulitin ko lang po ito. Gusto ko itong matanim sa mga nanonood. Baka hindi nakapanood yung unang sagot ko sa paratang mo sa akin. Kaya binabanggit ko na ngayon na ang katunayan po na hindi, kasi inakusan niya na kapatid na Manalo, ang Iglesia ni Kristo, siyang Antikristo. Pinatunayan ko po sa kanya yan na hindi totoo yan. Bakit? Ang Iglesia ni Kristo na siyang tunay na relihiyon ay doon manggagaling ang Antikristo o bulaang propeta. At yan ay pinatunayan ko sa kanya. Doon manggagaling, kaya hindi si kapatid na Felix Manalo, hindi kami. Doon manggagaling sa tunay na iglesia noong unang siglo. Yan ay pinatunayan ko sa kanya. Hinulaan ka ko yan ni Apostol Pedro
Binanggit ko po yan. Sa Kapitulo 2, sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, 1 hanggang 3. Pinatunayan ko po sa kanya yan. At pinatunayan ko rin sa kanya na ang punla o ang ibig sabihin, ang punla ng mga taong tatalikod na mga kasangkapan ni Satanas, nagumpisa po yan noon pa. Sinabi ko sa kanya, yan ay mababasa mo sa ikadalawang Tesalonica na sulat ni Pablo, Kapitulo 2, mababasa po ninyo yan. Sabi ko sa kanya na umpisa pa noon, lihim ng gumagawa yung mga kampo ni Satanas na nagtalikod sa tunay na iglesia. Yan po'y binanggit ko sa kanya yan. Hanggang ngayon po, hindi masagot yan. Bakit? Hindi niya mariribatal yung binanggit kong mga sitas. I dare you, Catholic defenders. I dare you, sagutin nyo yung unang paratang at ikalawang sagot ko at ang unang sagot ko dun sa paratang ninyo sa amin, sa Iglesia ni Cristo. Sagutin mo, Mr. Wendell Talibong, huwag kang pupunta ron sa mga sasabihin mo, uy, mali ang pagka-pronunciation nito, mali ang, huwag kang pupunta ron, mahina po yan. Walang laman, nagmamarunong ka lang, nangangatwirang ka lang, pero masyadong mababaw ang utak mo. Ngayon, hindi mo masagot yung una. Pagkatapos, ayan na naman, nagakusa ka na naman na si kapatid na Felix Manalo ang 666 sa chapter 13:18 ng Revelation. Inakusahan mo ang kapatid na Felix Manalo ang katuparan ng Antichrist na may tandang 666. Pinatunayan ko yan na puro kasinungalingan ang sinasabi mo. At yan po'y napatunayan ko. At napatunayan ko rin na si kapatid na Manalo ay hindi ang akusasyon mo, ay hindi ang katuparan ng 666, kundi ang Santo Papa sa Roma na siyang ulo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Napatunayan ko po yan. Alam nyo po, ang magakusaka dito sa YouTube, hindi po biro yan. Hindi po biro na akusahan mo ang sinuman na siyang Antikristo. Ay bakit? Napakasama po ng Antikristo na mababasa ninyo sa Biblia. Ang Antikristo po ay inilahad yan sa Apokalipsis ni Apostol Juan. Lahat ng palatandaan ng Antikristo ay inilahad yan. Ipinakita po sa Apokalipsis ng Antikristo'y kriminal, mamamatay tao. Isa po yan sa palatandaan. Mr. Talibong, hanggang ngayon ay hindi mo mapasinungalingan yung patotoo ko. Kayo pong mga Catholic defenders, kayo pong know the truth ng palatuntunan ni Attorney Marsuel Liason at yung palatuntunan namang punto por puntos nila Wendell Talibong. Naglitawan po ang mga depensor katoliko at sinisiraan po ang Iglesia ni Cristo. Pinararatangan pa ang Iglesia ni Cristo na binabatikos raw, na matagal na raw binabatikos at sinisiraan. Malaki pong pagkakamali ninyo yan. Sapagkat kung totoo po ang akusasyon ninyo, wala na sanang nag-Iglesia ni Cristo. Yan po, sa pasimula pa, yan na po ang inyong akusasyon, ang paratang ninyo sa Iglesia ni Cristo, na ang katotohanan po'y kabaliktaran yan. Ang naninira Antikristo, kayo pong Iglesia Katolika Apostolika Romana, kayo pong mga depensor katoliko. Tinanong nyo sa akin kung sino, tinatanong nyo sa amin
Kung sino ang nagtatag ng Iglesia Katolika kung hindi si Kristo, sinagot ko po yan. Ang diablo si Satanas. Doon lang sa sagot ko po sa iyo, talibong, na ang patutuo ko po, ang Papa sa Roma, ang Antikristo, ang 666, sapat na po yun. Sapat na po yun na mabuo sa isip ninyo na hindi talaga sa Diyos yan, si Satanas, sapagkat ang Antikristo, kaaway ni Kristo, kaaway ng Diyos. Sino po ang nasa likod niyan? Ang diablo. Kaya ang nasa likod ninyo, ang diablo. Paano makikilala ang diablo? Sabi ni Kristo, sinungaling yan. Ganon din anya ang mga anak niyan, sinungaling at mga mamamatay tao. Yan po ang palatandaan ng 666 o Antikristo. Ngayon po ang tatalakayin ko po, buong buo, patutunayan ko po sa inyo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na pinangungunahan ng Papa sa Roma, ang siyang Antikristo sa buong mundo. Yan po ang nadaya ni Satanas. Kaya, Mr. Talibong, kailangan sagutin po ninyo yan. Halos 1 linggo na, tahimik na tahimik kayo. Nakakabinging katahimikan. Bakit? Sinungaling kayo lahat eh. Ang lahat ng paglalahad ko sa inyo ay katotohanan. Kaya nga po, balitang katotohanan to eh. Sige. Pinatunayan ko po na kasinungalingan lahat ang akusasyon ni Wendell Talibong. Ito pong puntos por puntos. Isip-isipin ninyo. Buong mundo nanunood sa YouTube. Ang mga pinakamatataas na intelihenting tao nandyan po sa relihiyong Iglesia Katolika. Hindi po basta-basta na lang taong basta nanonood dito, kundi mga nandyan ang abogado, nandyan ang mga huwes. Lahat po ng marurunong nanonood sa YouTube. Tapos aakusahan mo na ang Iglesia ni Kristo, si kapatid na Felix Manalo, ang katuparan ng 666 o Antikristo, na napakaliwanag po niyan sa Apokalipsis, sa Revelation, ng Antikristo ay kriminal, mamamatay tao. Kaya yan po'y nasagot ko sa inyo at pinatunayan ko po sa inyo na hindi si kapatid na Felix Manalo, kundi ang Papa sa Roma. Ito po yan mga kapatid o mga kaibigan. Ito po. Yan po ang mababasa ninyo sa Revelation 13:18. Pinatunayan ko po yan na ang 666 po ay ang Papa sa Roma. Yan po'y natupad sa kanyang titulo, sa titulo ng Santo Papa sa Roma, na nakasulat sa Corona, Vicarius Filii. Vicarius Filii. Yan po ang katuparan. 666. Buong mundo, kung kayo'y nanood ng aking sagot sa paratang nitong mga Catholic defenders, sana po itakwil natin itong Iglesia Katolika Apostolika Romana, itong mga palatuntunan ng punto por puntos, itong no the truth ni Atty. Llamas na magkakasama po sila. Sila po ang nag-aakusa na ang kapatid na Felix Manalo ay 666, ang katuparan